tao lang tayo eh. So I don't want this movie to be interpreted as ganito lahat ng pink or ganito lahat ng ganyan, na archetype sila or that they're representatives of a whole. That would be a generalization. I want them to be seen as individuals, as regular people, na wala naman talagang perfect people. We are all flawed. Ako, flawed din ako. Diba, may mga ugali tayong hindi nagugustuhan ng lahat. Tapos, sometimes we find ourselves in unique situations na masyado malakas yung temptation for this and that. May mga nag-cheat, iba nangungurakot, kasi nga, we're fallible, we're humans. And that goes for the government as well. It's a fallible government because it's composed of humans. And humans whose only access we have is yung brand image nila pag nangangampanya sila. Wala tayong kilala sa kanila. Di ba? Hindi natin kilala itong mga tao to. Pagalingan lang sila magpa-cute sa atin. Kaya, mahirap magsalita kung ano talagang klaseng tao tong mga to. Kasi nga, hindi ko naman sila kilala eh. Hindi ko naman sila kilala personally. Ang alam ko lang, inababalitaan kong nangyayari, which is corruption, which is a very clear indication of what kind of people we're dealing with, in my opinion. But, we don't know them as people. They could be good mothers. They could be good fathers. They could be good to their constituents, kaya ang hirap nilang i-criticize kasi madami silang nako-convince. Dahil nga, magaling sila mag-perform. They're performers. And in my opinion, if we want to be able to defeat good performers, we have to be good performers as well. Hindi naman katotohanan yung ginagamit nila para talunin tayo eh. Diba? Ginagalingan nilang pakisama. Kahit di ka nila gusto, grabe, ang bait nila sa'yo. Diba? So, ang galing nila makipagplastikan, kaya sila nananalo. And which is why I think kailangan naging part din ng strategy ng gustong manalo sa arena na yon, na maging magaling sa pag-perform. Diba? Hindi pwedeng iboto nyo ako dahil ako'y magaling. Nakakairitang sabihin yun. Iboto nyo ako dahil ako'y mabait. Diba? Parang ganun yung nagiging sitwasyon natin. We don't know these people. Kasi direct yung moral dilemma nung si Dali, di ba may Alzheimer's na si Nanding Joseph, I forgot si General. General siya, di ba? Yung napansin ko, yung moral conflict na hayaan ba niyang mabaliw? Kasi di ba, ang ganda nung, I just wanna congratulate you because the characters are, they're three-dimensional. They're not 100%. Hindi siya Lex Luthor Superman na talagang evil and good. So, congratulations. Ako, isa yun sa pinaka favorite kong sinalate ko na arrive at. Na kasi, tinatanong ko, paano ba maging mabait? Sino ba sa atin ang good? Sino ba sa atin ang evil? And finally, umabot ako sa sitwasyon na paano mo matatawag ang sarili mong mabuti pag hindi mo kaya gawin yung masama na kaya gawin ng iba? And yun yung naisip kong, may time kasi na may tao akong ayoko siya na, tas inimagine ko like, what if may gawin akong masama? Tas na-realize ko, hindi ko kaya. Kasi makukonsensya ako, mamampangit sa mental health ko yun. So doon ko na-realize, baka ganito maging mabait. Na para sa akin, yun yung threshold ko. Ayoko siyang patayin kasi hassle yun. Parang masama sa mental health ko, baka makulong pa ako. Pero may ibang tao, yung asawa ko, tatawid lang yan sa hindi pedestrian lane, ang sama na ng loob niya. So mas mabait siya sa akin. yung pag walang guhit, tas, Dustin, bakit tayo dito tumatawid? Parang nakakaya naman to, ganyan. Parang ganyan, nagre-represent ka ng ganyan, gawa kang pelikula para mga babae, tatawid ka dito. Parang ganon, parang ang laki na nakaagad ng guilt niya. So parang ganon, na-inspire ako sa character ni Dali, na hanggang saan, hanggang saan yung kaya mong gawin at hanggang saan yung hindi. And na-realize niya, hindi niya kayang gawin kay Ana Luna yung ginawa sa kanya. And that is what makes her a good person. And some of us, kaya tayo natatalo, dahil mabuti tayong tao. Hindi natin kayang gawin yung nagagawa ng mga masasamang tao. Mas madami silang, kumbaga, moves kaysa sa atin. Mas malawak yung moral spectrum nila. Kaya lugi tayo. Pero isa yun sa mga bagay na kaya akong tanggapin. Okay lang sa akin matalo. Basta tama yung ginagawa ko. Kaya akong ipagmalaki yung sarili ko. Kahit humarap ako kay Lord. Ay, Lord, ginalingan ko ha. Di ba? Parang okay lang matalo. Basta tama tayo.
Di ba? Thank you, Direk. Ann? To add lang dun sa sinabi niyo, Direk, nung una kong na-review to, yun yung highlight ko sa review ko, yung scene ni Dolly at saka ni General na ang ganda talaga ng scene na yun nga, kapag mabuti ka talaga eh. wala kang magagawa. So anyway, Direk, for my question, Greek mythology ba talaga yung unang parang option mo for your metaphor? Okay. Kasi pinag-isipan ko yan kasi may nagtanong sa akin sa workshop pa lang. Di ba meron kaming Cinemalaya Lab kung saan nagko-comment yung ibang writers. Bakit hindi Filipino gods or goddesses meron naman tayo nun? Yung sagot ko very simple, hindi siya tinuro sa atin ng high school masyado. Di ba? Mas kilala ko pa rin yung Greeks. Di ba? So kung maiintindihan ako nung Pilipino, kailangan ang ginagamitin kong metaphors, yung abot din ng pangkaraniwang Pilipino. Kaya ayun, and also nangarap ako syempre na mapanood ng international audience natin na guys, ganito na yung kaya namin gawing film. Marunong kami mag-metaphor. Di ba? So sana at some point magkaroon tayo ng opportunity for that. And Direk, sino ka doon? Si Sisyphus? Si Perseus? Ako. Feeling ko, si Sisyphus ako or si Tantalus. Kung baga yung parusa sa akin. Kasi, ang paggawa ng pelikula, para ka rin si Sisyphus. Mag-aangat ka ng bato sa tuktok, di ba? Tapos, minsan, di maganda yung review, walang manonood. Pababa ka or you start over. And si Tantalus, kaya nakaka-addict gumawa ng pelikula because you'll never have a perfect film. You'll reach for something na Hollywood level to. Maganda yung ganito, maganda yung ganyan, perfect everything. Pero you'll always be a little short. And then you want to try again, you want to make a better film. And that creates the loop of mastery, in my opinion. Diba? Doon tayo nagkakaroon ng mastery dahil gusto natin ulit-ulitin, abot tayo ng abot. Di natin alam, dahil doon tayo sa taas nakatingin, malayo na rin pala yung narating. Yun din yung tinuro sa akin ng asawa ko. Sabi niya, ba't ba napaka-busy? Baya't maya gusto mong gumagawa tayong pelikula, pagod na ako. Parang, sabi ko kasi, di ba para siyang hagdan? Di ba para siyang hagdan, umaakyat ka, tapos may inaabot kang dream. Sabi niya, hindi, walang hagdan. Saan papunta yung hagdan na yun? Ano ba nasa tuktok nun? Kasi siya, ang view niya pala of success, ako farm. Nagpa-plant ako ng seed sa mga tao na minamahal ko sila. Tapos at some point, parang magiging loving people sila, magiging kaibigan ko, lalawak yung network ko. So, ibang perspective din ang natutunan ko na siya, pag ganun siya. Na mas madami siyang kilala, mas madaming trip siya as a person. Tapos yung ilan sa atin, ang concept of success, hagdan. And na-realize ko may kinalaman din yun sa background namin, sa social class. Kasi ako, hindi naman kami pinanganak na super yaman. Kaya mahilig ako sa hagdan kasi, di ba sa atin, pag middle class ka, kailangan mong maging magaling para ma-promote. Kailangan ikaw yung pinakamagaling para mapansin. Pag hindi ka middle class, well, si Janelle hindi siya middle class before, very mas angat sila sa buhay kaysa sa amin. Yung concept pala nila ng success, horizontal. Mas madami siyang kilala, mas madami siyang kaibigan, mas madami siyang pwedeng pakiusapan. Kaya, very different perspectives kami and very happy rin ako na nakatulong to sa pag-interpret namin dito sa mundong ginagalawan natin. Thank you, Direk. Congrats. Thank you, Anarina. Ang